Juhan at Irene kakalabanin ng Golden Hand Relic. Keira ipapakita na ang ability kung bakit tinawag siya bilang God of War at matagumpay na nilang nailabas ang grupo ng Pandora para sa kanilang kasakiman. Kaya naman simulan na natin ang chapter 37 up to chapter 39. At kung bago ka lamang sa aking channel at gusto mong subaybayan ang kwento ng Tomb Raider King ay mag-subscribe at follow ka lamang. Let's go! Masayang bumili si Irene ng kebab sa isang tindahan kung saan makikita natin ang kanyang kagandahan at kung gaano kalindog ang kanyang katawan sapagkat ngayon ay nasa lugar na sila ng Turkey. Kanyang sabi na medyo nasasanay na siya sa pagkontrol ng kanyang relic at nagawa niya daw ito dahil sa tulong ng bida, pero biglang nagkagulo sa labas ng sasakyan dahil sa epekto ng kanyang relic, kaya sagot ni Juhan na masyado pang maaga para magpasalamat si Irene. Mas mainam kung magpo-focus muna daw si Irene sa kanyang domination dahil maganda ang resulta ng kanyang sociability trait, pero sagot ni Jehan na madami pang kailangang matutunan si Irene sa kanyang sociability, pero tugon ni Juhan na basic training lamang ang need ni Irene sa sociability upang maiwasan nila na masaktan ng relic ang kanyang katawan. Ngayon ay naiintindihan na daw ba ni Jeha kung gaano kabasura ang sociability trait na medyo kinasakit ng kanyang damdamin na tanda na sila ngayon upang tumungo sa kanilang target. Sa lugar ng Cappadocia ay nagtataka si Juhan kung bakit nawawala ang kalahati ng libingan at nakita din nila ng maraming sundalo mula sa US na siyang nasa ilalim ng pamumuno ni Keira. Mukhang nakipagtulungan daw si Keira sa government ng Turkey at dahil sa higpit ng kanilang pagbabantay ay walang makakalusot sa kanila, pero hindi nag-alala si Juhan dahil meron siyang paraan. Isa daw siyang Tomb Raider at hindi isang Tomb Explorer kung kaya't matuto daw si Jeha sa kanyang gagawin, at sa pagpunta nila sa isang bahay ay tumungo sila sa CR upang dito gawin ang operasyon. Karaniwan daw ay ginagamit ng relic ang kanyang aura upang protektahan ng paligid ng libingan, pero may kahinaan ito at papasok sila sa loob sa pamamagitan ng pagbubutas. Isa daw ito sa mga relic na nakuha nila sa batang babaeng gumagamit ng medusa, kung saan ang potato relic ay kaya kang paututin ng mabilisan, at dahil sa pagiging walang kwentang relic nito ay gagamitin ito ni Juhan upang magkaroon ng silbi. Sa isip ni Juhan na kung gagamitin niya ang skill ng Discover Tomb ay magagawa niyang mabutas ang libingan, at dahil sa mahina pa ang skill ay sisirain niya ang potato relic upang masira ang pader ng libingan. Sa pag-activate ng kanyang power ay sinabi niya sa potato relic na masira na upang makuha niya ang energy nito, at habang nasasaktan ng relic ay isang pagsabog ang naganap kung saan sumabog na ng tuluyan ng relic. Huwag daw silang mag-alala dahil hindi nakapinsala ang pagsabog sa mga bagay na hindi related sa relic, at ang butas na kanyang nagawa ay patungo sa libingan, at nasabi ni Jeha na mukhang narinig ng mga sundalo ang pagsabog na nagawa ni Juhan. Sagot ng bida na okay lamang yun dahil may lugar silang mapagtataguan, at dahil wala na silang lulusutan ay kinilangan pa ni Juhan na magpasabog ng isa pang relic kung saan narinig ito ng mga sundalo mula sa labas. Nang sila'y makapasok ay hindi makapaniwala si Jehan na tunay nga silang nasa loob, at sa kanilang paglalakad ay sinabi ng bida na aalamin muna niya ang impormasyon sa loob ng libingan. Nang makita niya ang sulat ng relic sa pader ay nasabi niyang interesting ang mga nangyayari dahil makikita sa libingang ito ang Hands of Midas, pero hindi nakasaad ang pangalan ng relic ni Irene. Nasabi ni Jeha na ang kamay ng Midas ay tungkol sa isang tao na kahit ano ang kanyang hawakan ay magiging ginto, pero wala naman daw itong kinalaman kay Irene, ngunit sagot ni Johan na sa dulo ng kwento ang Golden Hand ay naging kamay ng kabiguan. Sa Greek mythology, ang sinaunang Greek god of wine ay nangako kay King Midas na tutuparin nito ang isang kahilingan kung kaya't si Midas ay humiling na ang lahat ng kanyang hawakan ay magiging ginto, at kahit para sa god of wine ay sa itong kahangalan ay tumupad pa rin siya sa pangako. Subalit hindi kalaunan ay nagutom si Midas dahil kahit ang mga pagkain na kanyang hawakan ay nagiging ginto, kung kaya't nakiusap ito sa god of wine na siya ay tulungan, at bilang sagot ng god na kung maliligo si Midas sa Pactolus River ay mawawala ang kanyang kahilingan. Sa isip ni Juhan na ang Pactolus River ang susi upang matanggal ang parasitic relic kay Irene, at sa oras na matanggal ito ay kanya naman itong kukuhanin, at nang ipapaliwanag niya na ang gagawin ay biglang nagpaputok ng baril ang mga sundalo. Nagtataka sila kung paano nakakagamit ng baril ang mga sundalo, at sagot ni Juhan na maaaring dahil napinsala nila ang relic, at dahil napansin niyang inihingal na si Irene ay kanyang naisip na kailangan niya nang tapusin ang paghahabol sa kanila. Biglang huminto si Juhan at sinabing siya na ang bahala sa mga kalaban at mauna na ang dalawa dahil hindi raw siya yung tipo ng lalaki na tumatakbo sa laban. Laking gulat ni Keira nang malaman niyang nangihingi ng suporta ang mga sundalo na nasa libingan ng Turkey, at report ng isang babae na mukhang problema ang mensaheng ito dahil nakakita ang mga sundalo ng dalawang lalaki at isang babae sa libingan. Maaari daw na nagtataglay ng mga relics ang
ang mga nakapasok sa libingan at nang mapagtanto ito ni Keira ay agad niyang naisip si Juhan. Ginawang pain ni Juhan ang kanyang sarili at paalala ni Jihan na hindi mananalo ito sa baril ng kalaban kahit may dala pa siyang relic na espada, at sa pagputok ng baril ay tumakbo papalayo si Juhan habang umiiwas sa mga bala. Sa isip ng bida, nabibilis ang kanyang pagkilos gamit ang power ng relic, at pagkatapos noon ay isasama niya ang mga kalaban sa silid na may mga patibong, at sabi ng sundalo na sumuko na si Juhan dahil siya ay wala nang pupuntahan. Subalit sa sumunod na eksena, isang liwanag ang pinakita sa taas ng gintong rebulto, at habang sila ay nasisilaw ay hindi ito sinayang ni Juhan upang makalapit sa mga sundalo, at gamit ang taglay niyang lakas ay madali niya itong mga pinabagsak. Natuwa si Irene sa pagbabalik ni Juhan at sabi ng bida na tumungo na sila sa Pactolus River, pero tanong ni Jihan na asa na ang mga kalaban, at tugon ni Juhan na niligpit niya na ang mga ito. Sa magandang tanawin ng lawa ay nasabi ni Juhan na parehas ito ng nakasulat sa pader, at utos niya kay Irene na maligo na ito sa tubig dahil ganito ang ginawa ni King Midas upang matanggal ang power ng gintong kamay. Sinuri ni Juhan kung may patibong ba sa lawa, at sa pagubad ni Irene ng kanyang kasuotan ay makikita natin mula sa likod ang napakagandang hinubog ng Panginoon. Tanong ni Jiha kung okay lamang bang manilip si Juhan, at sagot ng bida na ginagawa niya ito para kay Irene dahil maaaring umatake ang relic kung sakaling mahiwalay ito sa babae. Hindi raw dapat sila magpabaya pagdating sa mga relics, at natanong naman ni Irene kung gagana ba ang kanyang ginagawa, at sa pagliwanag ng tubig ay winelcome siya ng relics, kung saan nagmadali naman si Juhan patungo kay Irene at sabi ng system na nagising ang relic na natutulog sa lawa. Hiyaw niya kay Irene na magmadali itong umalis sa tubig, pero sagot ng babae na hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, at unti-unti nang nagiging ginto ang kanyang kamay, kaya naman si Juhan ay nagmadali ng lumusong sa lawa. Napatanong siya sa kanyang isip kung ano ang kanyang gagawin dahil hindi naman daw ito kagagawa ng isang patibong sapagkat hindi niya inaasahan na may isa pang relic ang nasa lawang ito. Wag daw mag-alala si Irene dahil nandito na siya ngayon, at pahiyaw ng relic na wag pigilan ni Juhan ang pagbawi niya sa kanyang kapatid, at sabi naman ni Irene hayaan na siya ng bida dahil madadamay siya sa pagiging ginto. Napansin din niyang hindi niya na maigalaw ang kanyang binti, at patawang sabi ng relic na kung gustong makaligtas ng bida ay bitawan nito ang babae dahil kailangan lamang niyang patayin si Irene upang mabawi ang kanyang kapatid. Hindi niya daw idadamay si Juhan kung hindi ito mangingialam, at sagot ng bida na ngayon ay naiintindihan niya na ang lahat dahil ang King Midas ay nahati sa dalawa, at ito ang kamay ng ginto at kamay ng pagkabigo, at taglay ni Irene ang kamay ng pagkabigo. Nais daw kuhanin ng Golden Hand ang kamay ng pagkabigo sa pamamagitan ng pagbatay nito kay Irene, pero kailangan lamang nilang kontrahin nito gamit ang kanilang domination, kaya utos niya kay Irene na gamitin nito ang kanyang domination, hindi ang kanyang sociability. Madali daw silang mananalo kung pagsasamahin nila ang kanilang domination power, at sa kanilang paglaban ay nasasaktan naman ng relic, pero sagot ni Irene na ang relic ang kailangang sumuko sa kanya, kung saan kinatuwa naman ito ni Juhan dahil ganito raw dapat ang kailangang gawin ng kanyang disciple. Maya-maya lamang ay unti-unti nang bumabalik sa dati ang katawan ni Irene, kung saan nagbago din ang kanyang tattoo sa katawan dahil nakumpleto na ang kontrata. Hindi na raw dapat mag-alala si Irene dahil ibabalanse ng Golden Hand ang relic sa kanyang katawan, at ngayon ay mas madali niya nang makokontrol ang parasitic relic. Sa sobrang saya ni Irene ay niyakap niya si Juhan kahit siya'y nakaubad, habang si Jiha ay kumalma na din sa mga pangyayari. Galit na galit naman si Keira dahil hindi na nila makontak ang mga sundalo sa Turkey, at sagot ng isang sundalo na maaaring patay na sila, kaya sagot ni Keira na maaaring kagagawa nito nila Juhan kung kahit hindi na nila kailangan pa magpadala ng ibang sundalo. Susunugin niya raw ang mga ito gamit ang kanyang relic, at sagot ng isa na masisira ang ruins kung gagawin ito ni Keira, pero sagot ni Keira na wala siyang pakialam. Ang rason kung bakit nabansagan si Keira bilang War King ay dahil taglay niya ang Sekhmet relic, kung saan sa Egyptian legend ay kilala si Sekhmet bilang God of Destruction na siyang tagaparusa ng mga tao at kaya niyang wasakin ang kanyang target kahit gaano pa ito kalayo. Ito ang rason kung bakit nais kolektahin ni Keira ang mga map relic sa mundo dahil kaya niyang atakihin ang kanyang target as long na alam niya ang lokasyon, at sa mga sandaling ito ay unti-unti nang gumuguho ang libingan, pero gamit ang relic ng Hammurabi ay nakaligtas sila Juhan. Reklamo ng Hammurabi na mabigat ang dumadagan sa kanya, at sabi naman ni Juhan na ito talaga ang tamang paggamit sa Hammurabi, pero sabi ni Irene na malilibing sila ng buhay kapag ito'y nagpatuloy. Sinabi ni Juhan na hindi niya ito hahayaan dahil gagamitin niya muli ang paraan kung paano sila pumasok kanina, at sagot ni Jihan na gagamitin ba ng bida ang sarili niyang relic para pasabugin, subalit sagot ni Juhan na mas importanteng makalabas sila ngayon dahil makakakuha pa naman siya ng ibang relic. Pero bago niya raw ito gawin ay may nais siyang subukan dahil nais niyang gamitin
ng skill ng Tomb Restoration dahil ito ang perpektong pagkakataon upang masubukan ito. Ito ang description ng Tomb Restoration na may F na rango kung saan kaya niyang restore ang daan sa haba ng 2 metro at sa pag-activate niya ng skill ay kusang umaayos ang mga bato sa dati nilang pwesto. Kailangan lamang niyang ulit-ulitin ang paggamit ng skill hanggang sila ay makalabas at sabi niya kay Jehan na gaya ng nakasulat sa kontrata ay siya na ang bahala sa buhay nito. Pero sagot ni Jehan na maaaring may pagkakataon sa inaharap na hindi matupad ng bida ang kanyang pangako. Sagot naman ni Juan na maniwala lamang si Jehan sa kanya dahil hindi niya hayaan na mamatay muli ang kanyang alipin at dito ay napaisip ang dalawa sa salitang muli na sinabi ng bida. Sa paghahanap ng mga sundalo ay wala pa rin silang makita kahit 3 oras na ang lumipas simula nang gumuho ang libingan at sabi ng isang sundalo na gumagamit sila ng searching relic na kayang dumetect ng aura pero kahit gamit na nila ito ay wala pa rin silang makita. Sinabi naman ng isa na ayon sa report ay may nakitang panibagong daan sa loob ng libingan at mukhang ang daan daw na ito ay patungo sa kalapit na village. Nagmadali naman ang isa patungo sa silid ni Keira upang magbigay ng balita pero sagot ng babaeng sundalo na busy ngayon si General Keira kung kahit hindi ito pwedeng pumasok at mas mainam kung sasabihin na lamang ng lalaki ang balita sa kanya. Pinakita namang tumawag si Richard kay Keira pero isang bata ang bumungad sa kanya at sinabi ng babaeng sundalo na ang batang ito ay si General Keira dahil ito ang masamang epekto sa labis na paggamit ng Sekhmet relic at isa itong sekreto na hindi alam ng karamihan. Ayon sa kwento na ang goddess na si Sekhmet ay may ibang anyo na tinatawag na Hathor na the goddess of love at kung nangyari daw ito kay Keira ay maaaring sumobrang paggamit ito sa kanyang relic at report ng babae na hindi nila nakita ang grupo nila Juhan. Nag-uumiyak naman ang batang Keira sa balitang kanyang natanggap at sabi ni Richard na kumalma muna ito dahil hindi niya ito maintindihan at sabi ng babaeng sundalo na tinatanong ng general ang tungkol sa progress ng Pandora. Sagot ni Richard na isang magandang balita ang kanyang sasabihin dahil isa ng opisyal na grupo ang Pandora bilang International Tomb Management kung saan ang lahat ng relic at libingan ay pagmamay-ari na ng Pandora at bawal lumapit sa libingan or magmay-ari ng relic ang isang normal na tao at kung sino man daw ang lalabag ay ituturing na terorista at makakatikim ng matinding parusa dahil ang Pandora daw ang tagapagligtas ng tao laban sa mga relics.